So, thank you, Sister Christina, sa maganda na kanta na ginhatag mo sa amin. The title of the song is Find Us Faithful. So, before pa natin mag-start sa ating message, mag-pray pa rin kita. Let's bow our heads. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for gathering us here this great week to worship you, dear Lord, for protecting us and us. I share this message. May you please give us knowledge and wisdom so that we will understand. In Christ's name I pray. So, ang title sa akong message na nakagagihon kay upang baguhin ang aking katangian. So, for our opening verse, makikita niya siya sa 2 Corinthians 3, verse 8. Nakasabi ni David, "But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord." Sa Tagalog, sabi ni David, "Ngunit tayong lahat na nakatingin ng bukas ang ating mukha parang sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay binabago ng paunti-unti sa katulad na larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian gaya ng ginagawa ng banal na Espiritu ng Panginoon." Ang talatang ito ay nagsasabi na hindi tayo nagbabago sa sarili nating lakas. Parang tayo ay nakatingin sa isang salamin na nagpapakita ng tunay na kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos. Habang patuloy tayo tumitingin at sumusunod sa Kanya, ang banal na Espiritu ang siyang nagbabago sa atin para maging katulad ng Kristo. Ang pagbabago ay hindi biglang mangyayari. Ito ay proseso mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, unti-unti tayong naging mas malapit sa kanyang katangian habang lumilipas ang panahon. Pangunahing paglalarawan ng gawain ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu ay nalilinis ang puso. Sa pamamagitan ng Espiritu, ang mga sumasampalataya ay nagiging kalahok ng likas ng Diyos. Ibinigay ni Kristo ang kanyang Espiritu bilang isang banal na kapangyarihan para malampasan ang lahat ng ugaling minana at natutunan na masama. At para ilatag ang kanyang sarili katangian sa kanyang iglesia. Ang likas na Diyos na tinutukoy dito ay tumutukoy sa mga katangian mga Diyos tulad ng kabutihan, katapatan, at pag-ibig, mga bagay na hindi natin maabot sa sarili nating lakas lamang. Ang mga ugaling masama, maaaring mula pa sa ating pamilya o mula sa mga karanasan natin sa buhay, ay kayang talunin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang layunin nito ay hindi lamang na tayo makapagbago ng mga gawin, kundi na magbago rin ang ating mismong katangian para maging katulad ni Jesus. Ang Espiritu bilang buhay na espiritual. Ang banal na Espiritu ay ang hininga ng buhay na espiritual sa kaluluwa. Ang pagbibigay ng Espiritu ay pagbibigay ng buhay ni Kristo. Ito'y nagbubuhos sa natanggap ng mga katangian ni Kristo. Parang hangin na kailangan natin para mabuhay, ang banal na Espiritu ang kailangan ng ating kaluluwa para mabuhay ng espiritual. Kapag tayo tumatanggap ng banal na Espiritu, tinatanggap din natin ang buhay at mga katangian ni Jesus. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng lakas na gawin ang mga bagay na kanyang ginawa at ipakita ang mga katangiang kanyang taglay. Pagbabago sa buhay ng tao. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nakuha ang puso, binabago nito ang buhay. Ang mga makasalanang iniisip
ay inilalayo. Ang masasamang gawain ay tinatanggihan. Ang pag-ibig, kababaang loob, at kapayapaan ay pumapalit sa galit, inggit, at hidwaan. Ang kagalakan ay pumapalit sa kalungkutan at mukhay nagpapakita ng kagalakan ng langit. Walang sino man nakakita ang kamay na nag-aangat ng pasanin o nakikita ang liwanag na bumababa mula sa mga trono sa taas. Dumadating ang biyaya kapag sa pamamagitan ng pananampalataya ay sinusuko ng kaluluwa ang sarili sa Diyos. Pagkatapos ay ang kapangyarihan ay makikita ng mata ng tao ay lumilikha ng bagong pagkatao na kasing larawan ng Diyos. Ito ay isang malalim na pagbabago mula sa loob papunta sa labas. Mga negatibong emosyon at pag-iisip ay pinapalitan ng mga positibo at makadiyos na katangian. Ang kagalakan ng langit na tinutukoy ay hindi lamang saya na dulot ang magagandang pangyayari sa mundo, kundi isang panloob ng kagalakan na nananatili kahit sa kahirapan. Dahil ito ay mula sa pagkakalapit sa Diyos, ang pagbabago nito ay hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman at nakikita sa paraan ng pag-iisip, pakikipag-ugnayan, at pagharap sa buhay ng isang taong sinasakop ng banal na Espiritu. Ang relihiyon mula sa Diyos. Ang relihiyon mula sa Diyos ay ang tamang relihiyon na magdudulot sa atin patungo sa Diyos. Upang mabuti ng pagsilbihan, kailangan natin ipanganak muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ay nilinis ng puso at magbibigay buhay ng bagong isip na nagbibigay sa atin ng bagong kakayahan na makilala at mahalin ang Diyos. Bibigyan tayo nito ng kusang loob na pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Ito ang tunay na pagsamba. Ito ang bunga ng gawain ng banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu, ang bawat tapat na panalangin ay hinimo at ang ganitong panalangin ay natanggap-tanggap sa Diyos. Sa anumang lugar na lumalapit ang isang kaluluwa sa Diyos, doon ay makikita ang gawain ng Espiritu at ipapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kaluluwang iyon. Para sa mga ganitong mamamahayag at hinahanap niya, naghihintay siya na tanggapin sila at gawin kanyang mga anak at anak na babae. Ang ipanganak muli na tinutukoy dito ay hindi pisikal na pagkapanganak, kundi spiritual. Isang bagong pagsisimula kung saan binabago ng Diyos ang ating puso at isip. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang pagdalo sa mga serbisyo o pagsasagawa ng mga ritual, kundi pagkakaroon ng buhay na ugnayan sa Diyos na makikita sa ating pag-iisip at gawa. Ang banal na Espiritu rin ay siyang naghihikayat sa atin na manalangin at ginagawa itong makapag-uugnay sa Diyos. Kapag tayo tapat na naghahanap sa Kanya, siya ay laging handang tumugon at yakapin tayo bilang Kanyang mga anak. So, ako na pinag-message natin sila midweek and God bless po sa atin.